Lalaking kayang mangopya ng kapangyarihan sa pamamagitan ng halikan? Sheesh! That's crazy! Ito nga pala yung part 19 ng lalaking kayang mangopya ng kapangyarihan sa pamamagitan ng halikan. So kung hindi nyo pa napapanood yung part 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, and 17, and 18. Huwag nyo munang panoodin to. Watch out nga pala muna kay Joy Espinosa dahil siya ang naunang mag-first comment sa ating YouTube latest video. Dito nga umuwi na sila kasi uwian na nila at nandito pala si Gra sa loob ng clubroom nila kasi nakikichika nga to sa ginagawa nilang investigasyon. At pagdating nila dito, alam pala ni Yamada na nandun si Grass. Pero hindi nga napansin ng mga to dahil sa kapangyarihan nun ng pagiging invisible. Sabi naman ni Kiluwash, meron daw siyang tinatagong secret sa mga to. Meron daw siyang sister na babae na mas matanda sa kanila ng 1 taon na pumapasok din daw sa school nila. At malamang sa alamang daw may alam to sa huling last switch. Hindi na daw to pumapasok at yung huling last switch daw ang dahilan. Tapos pagdating nila dito para nga kausapin yung kapatid ni Kiluwash, may dumapli sa mukha nitong gunting at pinapasok nila si Yamada sa baylak ng pinto. Buboses pa sana siya kaso may lumipad na gunting sa tabi niya at pinapalis na nga siya nito. Para tong ninja no? Nanonood siguro to ng Dragon Ball. Nanginig naman si Yamada sa takot pero pagtalikod nito, hinila niya to sa balikat at minukbang. Kaya nagkapalit sila nito ng katawan at tinakot niya to na kung hindi daw sasabihin nito sa kanila yung alam nito, ipapakita niya daw ang malaking future nito. Pero sabi nito, kung ganun daw magkalabasan na ng hinaharap at tinubad pa nga nito yung panty niyang suot. Napachika ang mga to Sabi naman niya, hindi niya daw alam ang mga rason nito kung bakit daw to tumigil sa pagpasok sa school. Pero meron daw kasi siyang dahilan para pumasok at kapag nagpatuloy daw ang sitwasyon na to, hindi na daw mababago ang hinaharap at mawawala daw niya yung isang one reason niya para pumasok. Sabi naman nito, pachika nga. Kaya nagsilabasan na dito si Kiluwash at chinika niya na nga dito na hinahanap niya yung huling last switch kasi gusto niyang iligtas si Cutie Blandy. Natawa naman to si Cutie Whitey. Kung ganun daw, sasabihin niya na daw ang lahat ng alam niya. Espesyal daw ang ikapitong 7th witch. Kaya ito daw yung magiging ultimate choice nito kasi ang ibig sabihin daw ng paghahanap sa witch na yun ay hindi na daw nito makikita si Cutie Blandy ever again. Napatanong naman si Yamada kung ibig sabihin ba daw nun malalagay sa panganib si Cutie Blandy. Ano daw gagawin ng ikapitong 7th witch dito? Pinahagingan naman siya nito ng gunting. Ikalma daw nito yung putotoy nito kasi ito daw yung malalagay sa panganib. Sa oras daw na malaman nito yung pangalan ng witch na yun, ang lahat daw ng mga alaala nito sa witch ay mabubura. Nakakatakot pa daw yun sa scary. Pati nga daw sarili niya tinakbuhan niya sa sobrang takot Ang gulat ni Yamada Pero sabi niya, kung mga alaala lang naman daw tungkol sa mga witch ang mabubura, okay lang daw yun. Napahigulay na lang si Cutie Whitey. Tapos chinika niya na sa mga to kung ano na pag-usapan nila at kailangan lang daw ichika ng mga to sa kanya ulit yung tungkol sa mga witch. Saka pag nakita daw siya ng mga to, pagkatapos daw mawala nung alaala niya, gawan daw ng paraan ng mga to para mapabalik siya sa club. Yung mga witch daw kasi ang dahilan kung bakit sila nagsama-sama together. Kaya kung makalimutan niya daw ang tungkol sa mga yun, babalik daw siya sa dati niyang sarili nung hindi pa daw niya nakikilala ang mga to. Kaya siguraduhin daw na isali daw siya sa tropang kotsi. Hindi naman naimik ang mga to. At sabi ni Cutie Blandy, ungas. Gagawin naman daw talaga nila yun kahit anong mangyari. Kilig siya Tapos kinabukasan, nagpunta siya kay President Labo para sabihin yung ikapitong 7th witch. Nagulat naman to at biglang nag-celebrate. Tama pa daw to sa correct. Kaya si Kiluwash na daw ang gagawin niyang presidente. At magwa-walkout na sana si Yamada paalis. Pero binilinan niya to na kung magka-problema man daw to pagkatapos nito, puntahan lang daw siya. At nagpalit na nga dito ng katawan si Yamada kasi dadating na nga yung huling last switch. Sinundan naman siya ni Cutie Blandy at sinabing kahit mawala daw ang alaala nito, kapag minukbang daw siya nito at nagpalit sila ng katawan, malalaman daw ulit nito ang mga kapangyarihan nila. Sabi naman ni Yamada, kapag daw pati alaala nito nabura, yun na daw ang katapusan ng end nila. Sabi naman nito, okay lang daw yun, tatakbo na lang daw siya. Sabi naman niya, kung pwede nga lang daw yun, yun na lang daw yung gagawin niya. At nabuisit na siya kaya pinauwi niya na to. Pero susundan pa rin siya nito, kaya nilapitan niya to para bantaan. Pero natakid siya at napunta sila sa Wattpad. Yeah, sana all. I-explain niya pa sana kung paano gumagana ang gravity ng Earth. Pero bigla siya nitong hinawakan sa muka. Siya daw yung pinakaunang first person na minukbang nito. Kaya siya din daw dapat ulit sa susunod na next time. Syempre pumayag naman si Yamada. Sisiguraduhin niya daw na ito yung unang mumukbangin niya. Kaya nag-walkout na to paalis. Napahiga naman siya kasi akala niya tapos na. Pero may biglang lumapit sa kanyang babaeng nakapayong. Ito pa lang daw ang simula ng beginning. At ito na nga yung ikapitong 7th witch. At tinanong pa siya nito kung bakit daw siya walang suot na brief. Napahawak siya sa alaga niya At sabi pa nito, wala din daw siyang suot na panty. Kasi nung aksidente daw siyang nakapunta sa school nang hindi nakakapagsuot nito ng isang beses. Ang kaba daw ay naging kasiyahan mula noon. Kaya magkakampi daw sila. Nagkabiyakugan si Idol sa pagtanggi
Napaisip naman siya kung talaga ba daw pumunta to dito para alisin yung mga alaala niya sa mga witch. Hinawakan naman siya nito sa muka at pinapikit nito yung mga mata niya. Tapos gumento lang to. Sabay walkout paalis. Napatanong naman siya kung hindi ba daw nito buburahin yung mga alaala niya. May binigay naman tong sulat sa kanya. Nakasulat na daw doon ang mga detalye. Sabay walkout ulit paalis. Hinangin pa yung palda nito. Ni-nosebleed siya sa ilong At pagbasa niya sa sulat, aabutin daw ng halos isang araw para umepekto yung kapangyarihan. Kaya umuwi na daw at magpahinga. At nung nabasa niya na bisitahin daw si President Labo, tinapon niya na to at napakamot siya sa ulo kasi hindi pa naman daw pala mawawala yung alaala niya. Paalam pa siya kay Cutie Blandy Pero okay lang yun. Malungkot pa sa sada mga susunod na mangyayari dito At dito na nga pala nagtatapos tong part 19. Abangan nyo na lang yung susunod na next part. Pero kung ayaw nyo, edi don't.